Sige, bante. Okay, stop. Magandang araw mga boss. Ilang buwan na rin yung lumipas na naabisuhan ko si customer na kailangan niya ng palitan itong brake pad niya. Dahil nga sa masyado na yung matigas na pwedeng gumasgas dito sa rotor disc niya. Minsan kasi mga boss, nagtataka tayo na makapal pa naman itong brake pad natin pero bakit nagagasgas yung rotor disc? Sa mga naging observation ko, yun ay dahil nga sa sobrang tigas na ng brake pad. Siyempre, ang naging dahilan dahil na rin sa tagal at mapapansin mo naman dahil pag nagpalinis ka ng brake pad mo, mga ilang linggo lang magkakaroon naman siya ng ingay, kaya mas maganda yan, palitan mo na lang itong brake pad mo. Sa pagpalit naman ng brake pad mga boss, kung kayo mismo ang magdi-DIY nitong sasakyan nyo, gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 17. Ayan o, luluwagan mo lang naman itong dalawang sliding pin bolt mo dito sa taas at dito sa baba ng brake caliper mo. At pag maluwag na yan, pwede mo nang hugutin yan gamit itong kamay mo. O di ba? Natanggal mo na itong dalawang sliding pin bolt. Tapos, pwede mo na ngayon dahan-dahan iangat itong brake caliper mo. Ayan na mga boss, makikita nyo, no? Natanggal ko na itong brake caliper. Ipatong yan dito sa upper arm nyo. Tsaka nyo ngayon tanggalin itong clip spring. Dalawa yan mga boss. Hugutin nyo lang yan, nakatusok lang yan dito sa brake pad. Ayan na mga boss, natanggal ko na yung dalawang clip spring nya. Tsaka nyo ngayon pwede nang tanggalin itong dalawang brake pad. Kung medyo makapit itong brake pad, gumamit ka ng flat screw. Ayan ang gamitin mong pangsikwat dito sa dalawang brake pad mo para hindi ka mahirapan magtanggal dito sa brake caliper holder nya. At ito na mga boss, tanggal ko na itong dalawang lumang brake pad. Syempre naman, bago ko ilagay yung dalawang bagong brake pad, lilinisan ko muna itong rotor disc. Gagamit ako dyan ng liha para kung may kumapit na kalawang dito sa rotor disc or dumi, matanggal. At kahit papano kung mayroong mang guhit-guhit dito sa rotor disc mo, matanggal nitong sandpaper. Pag okay na, napunasan mo na yan, dito ka naman ngayon sa sliding pin bolt mo. Bago mo ilagay yan dito sa brake caliper holder, punasan mo muna itong sliding pin bolt mo. After mo mapunasan, pahiran mo siya ng grasa. Kahit medyo makapal, okay lang yun. Napaka-importante na mapahiran nyo ng grasa yan para pag nagpreno kayo or napadaan kayo sa mga maliliit na lubak, hindi kayo makakarinig ng mga lagitik dito sa harapan ng gulong nyo. Ilagay ko na itong bagong brake pad. Sa paglagay niyan mga boss, dito naman sa brake caliper holder mo, meron naman siyang guide. Itatapat mo lang yan dito sa brake caliper holder mo, tsaka mo idiin. O diba, naisalpak mo na. Bago mo ilagay yung isa pang brake pad, dito ka muna sa brake caliper mo. Kung mapapansin mo, itong piston ng brake caliper mo, nakalabas siya. Kailangan mga boss, dahil nga sa bago itong brake pad at pakapal yan, maipasok mo muna itong dalawang piston dito sa loob ng brake caliper housing niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ilalagay ko muna itong brake caliper dito sa brake caliper holder niya. Tapos yung dalawang sliding pin bolt niya, ilalagay ko muna yan, ipapakapit ko muna yan dito sa thread ng brake caliper niya. Ang gagawin ko kasi dito mga boss, pag naipakapit ko na itong dalawang sliding pin bolt niya, gagamit ako dyan ng flat screw. Ikakalso ko yan dito sa rotor disc, tapos hihilahin ko itong brake caliper. Ayan o, kung makikita nyo, pag hila ko dito sa brake caliper, yung piston niyan, tutukod siya dito sa brake pad. Siyempre yung brake pad, kakalso dito sa rotor disc, at pag inihila-hila ko ngayon itong brake caliper, siyempre yung piston papasok dito sa loob ng housing ng brake caliper. Kaya ang mangyayari, itong dalawang piston, lalapat na yan dito sa loob ng housing niya. Mapapansin nyo naman yan, pag lumuwag na itong brake caliper nyo, ibig sabihin, itong dalawang piston, pumasok na yan dito sa loob ng housing niya. Ayan mga boss, tanggalin ko na itong dalawang sliding pin bolt. At kung makikita nyo, itong dalawang piston niya, ayan o, kita nyo diba? Pumasok na dito sa loob ng housing ng brake caliper. Pag ganyan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang brake pad. Pag hindi mo kasi ipinasok yung dalawang piston dito sa brake caliper, hindi mo mailalagay itong dalawang brake pad niya. Kasi nga, bago itong dalawang brake pad at makapal yan. Siyempre, kakalso yung piston. Ayun ang point doon mga boss. Tapos ito naman bagong brake pad, kung makikita nyo, itinatapat ko na yan dito sa guide ng brake caliper holder. Dapat dito sa baba at dito sa taas magkatapat yan. Pag tumapat na, tsaka mo itulak. O diba? Ganun lang siya ka-basic. After ko mailagay yung dalawang brake pad, iposisyon ko muna itong camera. Tapos, isunod ko naman sa ilalagay dyan itong dalawang clip spring niya mga boss. Dito sa brake pad mo, kung mapapansin nyo, meron niyang tig-isang butas siya dito sa taas at dito sa baba. Itutusok nyo lang naman itong clip spring niya dito sa magkabilang butas ng brake pad nyo. Ayan o, gayahin nyo lang kung paano ko yan ginawa mga boss. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. Yan, di ba? Ganun lang siya kadali.
At pag nailapat mo na ng maayos itong brake caliper, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang sliding pin bolt niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinakapit ko na sa thread niya itong dalawang sliding pin bolt. Tapos gumamit na ako dyan ng socket threads na number 17 para mai-final ko na yung higpit ng dalawang sliding pin bolt. O, diba? Okay na siya. Napaka-basic lang. Wala nang mahabang pasakali pa sa gawaan, wala nang turo-turo. Ito, ayan, may diferensya pa. Wala. Kung ang problema mo, preno, dun lang tayo sa preno, hindi natin kailangan lumayo. Unless na meron pa akong makitang problema. Na yung problema na makikita ko, dapat i-prove ko yung kay customer na kailangan talaga siyang idagdag sa trabaho. Lipat na ako dito sa kabilang side mga boss dahil nga sa ang gusto ko, makita nyo kung paano ko palitan ito ng brake pad, both side. Para kung may iba pang problema dito sa sasakyan ni customer, makita nyo kung paano ko yan ginawa at kung paano ko yan pinalitan. Tanggalin ko muna itong gulong mga boss. Kita nyo naman yung mga gulong nito. Ang lalaki. Nako, ang bigat. Grabe. Lapit ko muna itong camera. Ang problema kasi dito mga boss, si customer umalis pala. Hindi na iwan yung susi. Kaya medyo masikip yung position ko para matanggal ko itong brake caliper niya. Mas maluwag ko kasing matatanggal itong brake caliper kapag pipihitin itong manibela pa kanan. Kaya lang, wala si customer eh. Kaya gamit itong socket threads na number 17, luwagan ko na itong dalawang sliding pin bolt niya dito sa brake caliper. Ayan mga boss, maluwag na. Pwede ko na ngayon hugutin itong dalawang sliding pin bolt. Tapos, pwede nyo na ngayon iangat dahan-dahan itong brake caliper. Pag ganyan mga boss na madali mo lang may angat itong brake caliper mo, isa lang ibig sabihin yan. Walang problema ito sa mga piston niya. Kaya pag ganyan, linisan nyo na lang itong ibabaw ng piston. Yung pinangkukuskus ko mga boss dito sa piston, tsaka dito sa rubber niya at dito sa buong caliper, hindi yan steel brass. Pwede kasi masira itong rubber ng piston mo. Kwan po yan, bronze. Kaya malambot lang yan. Yun, buti lang dumating na si customer. Ipapihit ko itong manibela pa kanan para hindi ako mahirapan magpalit ng brake pad at maglinis ng rotor disc. Pa-start ko pa itong makina. Tapos papihit ko itong manibela pa kanan. O di ba? Hindi ako mahirapan sa paggawa dito sa sasakyan ni customer. Madali kong matatanggal itong brake pad niya at malinis itong rotor disc. Ipatong ko muna itong brake caliper niya dito sa upper arm. Tapos itong dalawang clip spring dito sa brake pad, hugutin nyo lang yan mga boss. Nakatusok lang yan dito sa brake pad niya. Nakita nyo naman, hinugot ko lang yan. Tapos gamit ka ng flat screw, sikwatin mo palabas itong brake pad. Medyo matigas kasi yung kapit ng brake pad dyan mga boss. At kung makikita nyo itong brake pad nyo, kita nyo, grabe tigas yan mga boss. Kaya misa pag nagkaroon ng tunog mga boss, kahit makapal pa yung brake pad nyo, tapos napalinis nyo na, umingay pa rin. Oh, yan, sobrang tigas oh. Ha? Yan ang problema. Kaya hindi porket nakita nyo makapal pa yung brake pad nyo, eh okay pa yan. Halimbawa, pinalinis yun itong brake pad, tapos mga ilang linggo, umingay na naman. O mga boss, papalitan nyo na to. Kasi magagasgas lang itong ano mo eh, rotor disc mo eh. Dito naman tayo sa pangalawang brake pad mga boss. Kung makikita nyo, sinikwat ko rin yan para matanggal ko itong brake pad. Sa nakita ko dito mga boss, mula nung nabili itong sasakyan, hindi pa napalitan itong brake pad niya. Tapos kulang pa sa maintenance yung dating may-ari. Kaya ganyan ang itsura niyan eh. Akala mo nasunog yung brake pad eh. Kaya nga kung mapapansin nyo yung rotor disc nito, meron siyang mga guhit-guhit eh. Ngayon, para mawala yung talim ng guhit-guhit niya mga boss, ginagamitan ko lang naman yan ng liha. So far, nakukuha naman yan mga boss dahil nga itong ginagamit kong liha, galing yan sa machine shop. Ayan yung ginagamit nilang pang finishing after nilang mag-repace. Kaya medyo napapakinis niya yung gumuhit na talim dito sa rotor disc. Na pag nilagay ko na itong bagong brake pad, hindi na siya naapektuhan. Dahil sa okay na ako dyan mga boss, pwede ko na ngayon ilagay itong bagong brake pad. Gaya nga ng sinabi ko, isang brake pad lang muna yung ilalagay nyo. Kasi pag nilagay nyo yung dalawang brake pad agad, hindi nyo mailalagay itong brake caliper. Kasi nga, yung piston ng brake caliper nyo, ayan o, ituturo ng daliri ko. Nakita nyo diba? Nakalabas siya. Kailangan muna mga boss, ipasok nyo muna yung dalawang piston na yan dito sa loob ng brake caliper housing nyo. Kaya nga kung makikita nyo, ang discarte ko dyan, nilagay ko muna itong brake caliper. Tapos yung dalawang sliding pin bolt, ipinakapit ko muna yan sa thread nya. Tapos gamit ka ulit ng flat screw. Itukod mo yan dito sa rotor disc. Tsaka mo ngayon hilahin itong brake caliper mo papunta sa'yo para yung piston tutukod yan sa brake pad at yung brake pad naman tutukod sa rotor disc. Ididiin niya ngayon yung piston papasok dito sa loob ng brake caliper housing mo. Ganun.
Pag okay na, pwede mo na ngayon tanggalin itong dalawang sliding pin bolt mo dito sa brake caliper. Tapos iangat mo na ngayon itong brake caliper mo. At kung makikita nyo, yung piston dito sa brake caliper, nakapasok na yan dito sa loob ng housing niya. Ipatong ko muna itong brake caliper mga boss dito sa upper arm niya. Tapos pwede ko na ngayon isunod sa ilalagay itong pangalawang brake pad niya na bago. Sa paglagay naman itong brake pad mga boss, gaya ng sa kabilang side, may guide din yan. Ayan o, sa baba, itusok niya sa pinaka-guide niya. Ayan, nakapasok dapat. Ayos ko muna itong camera mga boss para makita nyo ng husto. Ayan, para pag sinum nyo talagang pantay. Ayan yung tinuro ng daliri ko sa baba, nakapasok na siya sa guide. Tapos sa taas mga boss, ganun din. Pag tumapat na siya sa guide, pwede mo na ngayon itulak itong brake pad mo. Ayan o, ganun lang o. Diba? Pasok na siya. Alam nyo kung ganito yung sasakyan yung mga boss, akala nyo mahirap gawin? Hindi, madali lang yan. Sa tandaan nyo mga boss, maging maselang kayo sa pagkabit na itong sliding pin. Punasan nyo muna maigi yan para yung tumigas na grasa dito sa sliding pin nyo, pati yung dumi dyan, matanggal. Pag okay na, pahiran nyo ng grasa yan mga boss. Okay lang kung medyo kumapal yung paglagay nyo ng grasa dito sa sliding pin. Mas maganda nga yun para sigurado ka na pag umapa ka dito sa brake pedal mo, hindi ka makakarinig ng lagitik or kahit na malubak ka ng maliliit na lubak, wala kang maririnig na ingay. Pag tuyo kasi ng grasa yan, kapag tumapa ka ng brake pedal mo, makakarinig ka ng tik, ganon. O kaya, madaan ka sa maliit na lubak, makakarinig ka ng ingay. Pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay itong dalawang clip spring mo dito sa brake pad. Nakita nyo naman, di ba? Itinusok ko lang yan. Tapos, isunod mo na sa ilagay itong brake caliper mo. Siyempre naman, dapat maayos yung pagkakalapat ng brake caliper mo pag ipinatong mo yan dito sa brake caliper holder mo para hindi ka mahirapan maglagay ng dalawang sliding pin bolt. At sa paglagay naman itong sliding pin bolt, isushoot mo lang naman yan dito sa pinakatenga ng brake caliper mo para shumut siya dito sa brake caliper holder tapos ipakapit mo na yan sa thread. Pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 17, i-final mo na yung higpit. Ganun lang mga boss, nakapagpalit ka na ng dalawang bagong brake pad mo. Tapos pwede mo na ngayon pihitin yung manibela para maidiretso mo yan. Nang sa ganun, may ilagay mo na yung gulong. Alam nyo mga boss, kung ang nararamdaman mo sa sasakyan mo, hindi masyadong makapit yung brake pad mo dito sa harapan, i-check mo lang yan. Pwedeng masyado nang matigas itong brake pad mo. Kaya pag inapakan mo yung preno mo, itong brake pad mo, umi-slide na siya o dumudulas na siya dito sa rotor disc. O kaya naman, nagpalinis ka ng preno mo. After 1 week, bumalik agad yung ingay niya, nagkaroon ulit siya ng sipol, gaya ng narinig nyo na pag nagpreno ka, gumaganon. O, palitan mo na yung brake pad, talagang matigas na masyado yan. Siya nga pala mga boss, may part 2 pa ito. Dahil nga sa pag nag-start si customer sa umaga, meron daw siyang naririnig na ingay. Pero dito na ako mga boss, i-check ko na itong brake pedal niya. Kung makikita nyo, okay na yan. Lumambot daw itong brake pedal niya after mapalitan ng brake pad. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!